I have Mm. a friend na nakabangga ng car ng judge. Very light lang naman at walang damage yung car nang nakabangga. Ayaw pumayag ng judge na aregluhin at idaan sa insurance. Pinakulong niya yung friend ko ng 5 days dahil ang kaso daw ay reckless imprudence, I presume, resulting to damage to property. Ang nag-file ng kaso ay yung driver ng judge at nanalo sa case yung judge. Pwede ba mag-file ng case yung hindi naman may-ari ng car? Parang napaka-komplikado nitong kasong ito, Attorney Jay, ha? Oo. But balikan natin ang principles ng ating criminal procedure. Nakalagay naman dyan because when you file a criminal case, kapag ka hindi private crimes, since ang magpo-prosecute yan, kaya tayong merong tinatawag sa criminal case na people of the Philippines versus sa isang akusado. Kasi sa ating procedure, maaari naman talagang magreklamo kung hindi ito private crimes. Yung exception lamang dyan yung mga private crimes natin, which is seduction, acts of lasciviousness. Kasi yung ating rape ngayon, hindi na rin siya private crime. Considered na rin siya na against persons. Oo. So hindi na siya private crime. Kasi pag sinabi natin private crime, kung sino lang yung offended party, yun lang yung pwedeng mag-file o magreklamo. In this case naman kasi criminal case ito, reckless imprudence, okay lang na mag-file yung kahit hindi siya yung may-ari ng sasakyan. Kasi kasama naman siya sa kumbaga naka-experience ng damage, Attorney M. Ayun. Saka magiging witness kasi siya, Attorney J, di ba? Kapag criminal case kasi, yung naka-experience talaga, para siyang witness lamang, no? Pero ang pinagtataka ko, siguro naman hindi doon sa sala ng judge na nabangga yung case kasi parang dating sa narration parang doon din, pero I think hindi pwede yun kasi that will be conflict of interest, no? Pero kung mag-file ng case, kasi yung pag-areglo naman, Attorney Jay, hindi mo rin man pwedeng puwersahin yung isang tao na makipag-areglo. Kung ayaw niya makipag-areglo, kung gusto niya talaga mag-file ng kaso, talaga namang may karapatan siya mag-file ng kaso. Again, hindi mo pwedeng puwersahin. Kahit sabihin mo pa na, maliit lang naman yung sira o yung damage, no? Dapat areglo na lang. Hindi mo naman po mapipilit yung isang tao. Pero I think ito naman, Attorney Jay, kung ganitong kaso, pwede namang mag-post ng bail. Hindi ba? Kasi, pwede. So pwede naman magpiyansa para po hindi makulong yung inyong kaibigan habang the case is ongoing. Oo. At yung pag-aareglo kasi, pagka sinabi natin aaregluhin nyo, kapag ka-criminal case kasi, kailangan may affidavit of desistance, lalo na kung ito ay naka-file na sa kaso. Kasi hindi na ikaw yung nag-complainant niyan, people of the Philippines na yan. At kagaya ng sinabi ni Attorney M kanina, ikaw witness lamang. Kung ikaw ang complainant, ikaw ay witness lamang ng prosecution tungkol sa kasong ito. So, it's not for you to decide. Although, pwede yon na mag-execute ka ng affidavit of desistance kasi nga naman, ang mangyayari kapag wala ka na, magiging useless din kasi wala na ring testigo yung ating prosecution. Ayun. So yun. So again, mag-post ng bail kung pwede naman, pero at the same time, hindi pwedeng pilitin yung pakikipag-areglo.